And hello guys, my name is M and today pag-uusapan naman natin ang data cleaning. Hi guys, maraming paraan para sabihin na nating linisin ng data na ibinato sa inyo or ibinigay sa inyo ng sabihin natin katrabaho nyo or ng nasa ibang department. Okay? So, pwede nyo siyang linisin gamit yung mga programming language like for example SQL o kaya naman ay Python. Okay? Pero yung ipapakita ko sa inyo ngayon is yung pinakasimple pero effective na paraan paano linisin ang data. Okay. Pag sinabi kasing data cleaning, ito yung tipo na pag nakita mo yung data, merong mga maling format, merong maraming mga spaces, big letter, small letter, yan ganyan. So, considered as medyo maduming data yan. So, again, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano ba yung pinakasimple pero effective na paraan. Dahil kadalasan or madalas talaga na ito yung ginagamit ko para maglinis ng data na meron ako. Okay? So, wag na natin patagalin guys. Okay, punta na tayo. Unang-una, meron tayong dataset. Okay, so itong dataset na to, yung base dataset nito kay Kaggle. Ayan. So, medyo dinagdagan ko lang for demonstration purposes. Yan, dinagdagan natin para medyo talagang literal na madumi yung data na meron tayo. Okay? So, eto. So, yung dataset na meron tayo. Okay. Meron tayong number, meron tayong unknown. Eto, itong part na yan. Meron tayong president. Ayan, political party. Ayan. And marami pa. Kung ano-ano pa yung mga nandyan. Date. Ayan. Then, education and yung salary. Okay. So, unang-una natin titingnan guys is ito, best practice natin. Una natin tingnan kung meron ba duplicates. Okay? Bakit natin na kailangan i-check kung may duplicates? Kasi, ito yung isang sabihin nating magiging, minsan, magkakameron kayo ng problema pagka yung data nyo medyo may duplicates tapos merong gagawa nyo ng pivot table and then yung visualization medyo maapektuhan. Okay, so yun ang unang-unang gagawin natin. I-check natin kung may duplicates yung data na meron tayo. So, madali lang naman yan guys. Sa Excel, napakadali lang i-check kung meron bang duplicates at i-remove mo na yan agad-agad. Okay? So, dito sa data tab, kung mapapansin nyo itong data tab, ayan, meron na kagad dyang remove duplicates. Eto. So, click nyo lang yan. Pero pakita muna natin na meron talagang duplicates yan. Okay? So, ito. Kung mapapansin nyo, ito, itong dalawang part na yan, duplicates yan. So, meaning to say, parehas na parehas yan. Okay? Ang mahirap kasi dyan, kung ito kasi konti lang yung data na meron tayo. Pero kung halimbawa, mga 1,000 yan or 2,000 data yan, di sobrang dami niyan. So, mahirap makita yung duplicates. So, yun yung pinakamadaling paraan. Okay, punta tayo sa data tab. And then, click mo tong remove duplicates. Okay. Tapos, automatically, isi-select niya lahat ng data na meron tayo. Click mo lang yung okay. And then, meron daw isang nakitang duplicates. Tapos, click mo lang din ulit yung okay. Yan. So, wala na siyang duplicate. Kung mapapansin nyo dito, na wala na, di ba? Isa na lang siya. And para ma-check nyo kung meron bang sabihin na natin baka meron nakaligtaan. Okay? I-double check natin. Remove duplicates. Si-select. Again, si-select niyan lahat ng data na meron tayo. And then, click OK and no duplicates na daw. Okay? Kasi nga, natanggal na niya kanina. So, yun yung unang-unang gagawin, guys. Best practice, remove duplicate. Okay? So, pangalawa, titingnan natin ano bang meron dito. Like, sa unang column na to. Okay? Kung mapapansin nyo, guys, meron tayo ditong big letter. Ayan. Meron din tayong all caps lahat. Meron na mga tama, yung parang naka-properly yung pagkakasunod-sunod, big letter, then small letter. Meron naman dalawa lang. Ayan. So, sa madaling sabi guys, kailangan standard yung gagawin natin dyan. Okay? And si Excel, again, sobrang powerful nito para gawing sabihin na nating standard yung mga text na nandyan. Okay? Unang-una natin gagawin, mag-insert lang tayo dito. Insert tayo ng isa. Ayan. So, pwede natin gawin dito is sabihin na nating clean or sabihin nating pix. Okay? Sabihin natin pix. Alright? So, ayan. So, ang unang-una, ito guys, ito yung formula na gagamitin natin. Okay? Pwede naman natin gawing lahat na capital letter lahat yan. So, halimbawa, ganito.
formula na gagamitin natin dyan is upper, which is equals, and then click natin yung upper. Ayan. Tapos, click nyo lang yung tab. Okay, tab. Then, select nyo to. Tapos, close parenthesis natin, and then enter. So, ayan guys. Kung makikita nyo, mapapansin nyo guys, laging capital letter lahat yan. So, ayan. Then, dito sa may part na dulo, ito. Pag nakita nyo yung plus sign na yan, double click nyo lang yan. Ayan, mag-auto-populate na yan. So, lahat yan, ginawa niyang capital letter. Kung tutusin, pwede na yan. Pwede na yan, di ba? Medyo okay na tignan. Kaya lang, di ba? Parang mas maganda kung yung proper yung gagamitin natin. Ano ba yung ginagawa ng proper? So, yung proper, yung first letter niya, big letter, and then the rest, small letter. So, ganun po yun. So, try natin, guys. Try natin to, ha? Equals natin yan. Tapos, proper. Ayan. Tapos, select tab. Press tab. Okay? Sa keyboard nyo, press tab. Para magkamaroon ng parenthesis. And then, click nyo lang to. Tapos, close parenthesis natin and then hit enter. So, kung mapapansin nyo, first letter. And then, the next is small letter. Then, yung last name niya, first letter again, capital. Ayan. Tapos, small letter. So, yun yung proper. And para ma-auto-populate yan, lahat, di ba? Kung mapapansin nyo, guys, ito, di ba? Pansin nyo yan. Big letter lahat yan. Ito naman, merong dalawang big letter. Then, meron ditong small letter yung kasunod. Okay? Dito naman, all caps yung first name. Then, yung last name, mukhang okay naman. So, ayan, guys. Pag in-auto-populate natin itong proper na yan, so, ayan, double-click natin. And, ayan, okay na kagad siya. Meaning to say, naka-standard na po yan. Okay? First letter, capital, and then the next one is small letter na. So, ito yung proper. Ito yung mas maganda tignan. Okay? So, tick okay na yung natin, yung name natin. Ayan, medyo okay na siya. Fix na natin yan. 'Di ba? Kung mapapansin nyo, sobrang malaking pagkakaiba compare mo naman dito, 'di ba? Na meron tayo ditong all caps, and then meron ditong first letter, second letter, all caps, and then the rest is small letter na. Dito naman, yung last name niya, all caps. Pero yung first name, okay naman. So, ayan. So, okay na to. Fix na to. Next naman, tingnan natin to. Nandito. Kung mapapansin nyo, guys, parang merong democratic lang. Wig, merong wig none. Okay? Possible kasi dito yung iba mga typo error. Kasi nga, minsan yung data, mga copy-paste lang kung saan resources. So, ayan. Para madali nyo ma-check kung ano ba meron dyan, ito guys, best practice din, para madali din makita. Okay, highlight nyo lang yung first one, and then lagyan natin ng filter. Okay, so ayan, may filter na yan. So, pwede natin makita. Halimbawa, ito. Pag chinek nyo dito, Democratic Republican, so parang okay yan. Federalist, yun yan. Pero itong isang to, Republican, ayan, kung mapapansin nyo, Republican, tapos Republicans. So, possible yan, ano lang yan, typo error lang. And then, itong weak, tsaka itong weak none. Okay? So, unang-una natin ipipix, ito munang Republican. So, check natin lahat. Check natin itong dalawa. Okay? And, kung mapapansin nyo, isa lang naman, di ba? So, madali lang yan. Kung isa lang yan, pwedeng i-drag nyo na lang ito pababa. Ayan, para fix na kagad siya. Okay? Mapapansin nyo, okay na yan. Then, balik tayo sa filter. Ayan, isa na lang siya, di ba? Okay? Then, next naman natin, select natin itong wig, tsaka wig none. Click natin. So, ayan. Same lang din ang gagawin. Pwede namang i-delete mo yan. Pwede naman delete mo yan, ganyan. Okay na siya. O kaya naman, pwedeng i-drag mo lang din yan, pababa, para mas madali. Okay, parang ganyan lang. So, fix na din yan. Kung mapapansin nyo, parang okay na siya. 'Di ba? So, select na lang ulit natin lahat. So, okay na tong part na to. Okay. Next naman natin, ito madalas may encounter nyo to panigurado. Kasi, yung mga spaces, gagaya nga ng sinabi ko, di ba, yung data niyan, iba't iba ng pinanggagalingan. Possible yung iba, sa website, copy-paste lang dyan. So, magkakamayon talaga ng ganyan. So, may mga spaces. Yung iba naman ay, sabihin natin, may spaces sa huli, sa gitna, labis-labis yung space, pero meron naman tama. So, ganyan. Again, ang purpose ng data cleaning is para magkamayroon tayo ng sabihin nating standard na format. So, ayun po yun. So, sa Excel guys, napakadali lang yan. Napakadali lang gawin yan.
Di ba? Kung mapapansin nyo, parang, paano kung halimbawa to, mga, sabihin natin, mga 1,000 na, ano na yan, na data meron tayo dyan. So, medyo mahirap kung isa-isahin. Pero gamit sa Excel, madali lang yan. Okay? Um, tanggalin naman natin itong, itong filter nito. Okay? So, ayan. So, ito yung ipipix natin, guys. Ayusin natin yung mga spaces niyan. Okay? Gagawin lang natin, insert lang ulit tayo dito. Insert. Okay. So, lagyan lang ulit natin ito ng pix. Okay. Sabihin natin state. Okay, so ayan. So, gagawin natin yan, guys. Yung formula na gagamitin natin ay trim. Okay, yung ginagawa ng trim na formula is ipinipix niya or yung mga spaces, yung mga labis-labis na spaces, tinatanggal niya para maging proper siya. Okay, so trim. And then, tab lang natin. Piliin natin yung text value. And then, close parenthesis natin and hit enter. So, ayan. So, okay na yan. Then again, i-auto-populate lang natin yan. Okay na. Kung mapapansin nyo, guys, ito, di ba? Naging ganyan na siya. Ito naman part na to, ganyan na. Ayan. Ganun lang kadali, guys. Okay? Again, sabi ko nga, ito yung simpleng paraan pero napaka-effective para sa akin. Okay? So, ayan, na-fix na natin yan gamit yung formula na trim. And then, itong part naman na to, hindi natin alam kung ano yan. Diba? Kung mapapansin nyo, ano bang mayroon sa data na yan? So, parang sabihin natin, hindi naman natin gagamitin yan. So, wag na natin pakialaman yan. Okay? And then, this one, salary. Mukhang okay naman yung salary. So, hayaan na natin yan. Okay? Tapos, education. Ito lang yung ilan sa mga, sabihin natin, details ng mga president. So, pwede naman nating i-proper lang din niya. Kasi kung mapapansin nyo, guys, meron ditong small letter. Ayan. Small letter dito. So, insert lang tayo dito. Again, yung formula na gagamitin natin is proper. Okay? So, proper tayo. So, lagyan natin dito ng sabihin natin fix education. Ayan. So, equals and then proper. Tapos, press natin yung tab. Then, click natin to. Tapos, close parenthesis and hit enter. Okay, so parang okay na yan, di ba? Yung education, ayan, naging all caps na yung first letter. So ayan, pang okay na yan. Again, auto-populate natin. Pag lumabas na yung plus sign na yan, double click lang. Ayan. And okay na yan. Diba? Ganun lang kadali, guys. Okay? Tapos, ito madalas din may encounter nyo, itong date. Okay? Kung mapapansin nyo to, guys, itong date na to, di ba, may ganyan. Tapos, meron naman din ganito. Ayan. Tapos, merong month, tapos day, tsaka year. Meron din naman ganito, di ba? Ayan. So, marami. So, again, kailangan gawin natin yung standard. So, madali lang yan, guys. Napakadali lang gawing standard niya. So, ang gagawin nyo lang, guys, is i-highlight nyo lang yan. So, Control-Shift, down arrow. Ayan. And then, click nyo lang tong punta kayo ng home. Guys, punta kayo ng home. And then, click nyo tong short date. Ayan. Kung mapapansin nyo, standard na siya. Pare-parehas na siya. Ganun lang yan, guys. Ganun lang kadali. Okay? So, dito naman, halos parehas lang sila ng parang format kanina nung hindi pa natin napipick. So, same lang din. Okay? Highlight lang natin and then click natin tong short date. Okay. And I think okay na siya. 'Di ba? Parang na-fix na natin, na-check na natin isa-isa and nagawa na natin ng fix yung mga kailangan nating ayusin. Okay? And dito na ano yung pinaka-final na. So, tingnan natin. Sa part na to, number lang yung meron. At parang redundant kasi meron ng number dito. Okay? Ito kasi yung header natin, guys. Ito yung header. Ayan. So, dito, parang hindi naman na to kailangan. Kaya, ang gagawin natin yan, delete na lang natin yan. Okay? Delete natin yan. Ayan. Tapos, itong part na to, pinix natin yan. Diba? Parang inayos natin yan. So, ito yan. So, gagawin nyo lang dyan, guys. Control, Shift, down arrow. Okay? Then, Control C for copy. Ayan. Then, lagay nyo dito, right-click nyo, fix values. Ito. Ayan. Kung mapapansin nyo kasi ito, wala ng formula. Ito may formula.
So, ito, since hindi naman na natin ito kakailanganin or gagamitin, delete na lang natin yan, guys. Ayan. Same lang ng gagawin natin dito sa state. Diba? Ito yung fix niya. So, gawin lang natin dyan, Control-Shift, down arrow. Control-C for copy. And then, dito naman, click natin to, then right-click, then paste values. Okay? Bakit paste values? Again, para hindi niya kopyahin yung formula na meron dito. 'Di ba? Ganyan 'yan. Ito yung tama dapat. Okay? So ito, since okay na to, delete na lang natin 'yan. Ayan. Ito again, parang hindi naman natin ito gagamitin at hindi natin alam kung ano ba yung meron dito. So, right click natin 'yan, delete na lang din natin 'yan. Okay, salary. Ito naman sa education. Okay? Same lang din, guys. Control Shift down arrow, Control C for copy, and then right click natin dito, paste values. Okay, so ayan. And then again, hindi na natin 'to kailangan, so delete na natin 'yan. Yan. Tapos yung date naman okay na, 'di ba? So, kung mapapansin nyo guys, mas malinis na yung data natin kaysa dun sa data na meron tayo nung una. Okay? So, I think that's it. 'Di ba? Kung mapapansin nyo, simple lang yung ginawa natin pero naayos natin yung data na meron tayo. 'Di ba? Kung kanina may mga uppercase, lowercase, okay na siya. And then yung mga spaces na alam mo 'yon, labis-labis, 'di ba? Na-fix na rin natin, 'di ba? And then yung date, naggawa na rin natin siyang standard. Okay. So, I think doon na nagtatapos yung data cleaning tutorial natin and hopefully may natutunan kayo and kung meron kayong natutunan guys, paki-comment naman dyan. Okay? And kita-kita tayo sa susunod na Excel tutorial.